Naging tensyonado ang unang araw ng daytime truck ban sa Maynila. Ang mga dambuhalang truck, inihambalang ng mga trucker bilang protesta. Hindi nagpasindak ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Utos ni Mayor Joseph Estrada, sundin muna ng mga trucker ang ordinansa sa loob ng 6 na buwan bago suriin kung babaguhin ito. Saksi si Haji Rieta. Naka-camouflage uniform pa si Manila Mayor Joseph Estrada nang dumating sina ni Vice Mayor Isko Moreno para sitahin ng mga nakabalandrang truck sa kalsada bilang protesta sa truck ban na lungsod. Ang ayaw tumabi, tinanggalan ng plaka. Lalong nagkatensyon nang makaharap na nila ang mga nagpo-protestang trucker sa Manila North Harbor sa Moriones, Tondo. Ang mga nakaharang na truck naman banda rito, partikular sa Road 10, pinahatak ni ERA. Kaya nga na nakita nyo, no, itong truck na ito ay hinihila na ng towing truck na to dahil nakahamba lang ito dito. Ngayon yung mga may-ari na itong truck na to ay talagang pinipigilan nila. Gaya nung nakita nyo yun, no, talagang ayaw talagang umalis itong may-ari ng truck na to. Nakikiusap sila na hindi na matuloy itong truck ban dito nga sa lungsod ng Maynila. Nahila palabas sa ilalim ng truck si Teddy Herbacio, presidente ng Integrated North Harbor Truckers Association. Kaya ako naman noon nakikiusap, tatanggalin namin yung truck dyan, huwag nyo pong itowing. Ang tungkulin namin, ipatupad ang batas. Nobody's above the law. Naintindihan ba? Mga miyembro ng Alliance of Concerned Truck Owners and Operators sa ACTO naman ang nagprotesta sa Manila South Harbor. Doon naghahakot na imported goods ang mga miyembro ng grupo. Pag-alis naman nagprotesta sa pier, saglit pang nagkatensyon. Hindi ko alam kung sino nag-request. Kami wala kaming balak manggulo. No? Kahit naman sabihin mo pang dali nila buong PMP rito, titindigan namin yung aming pinaglalaban. Hindi naman kasi ito usapin ng Maynila eh. Sa totoo lang, hindi rin ito usapin lang ng traffic eh. Ang tingin namin dito, usapin ito ng ekonomiya. Nagtungo ang grupo sa North Harbor para doon naman mag-ingay. Sabay harang sa gate para hindi makabiyahe ang mga truck na hindi nakiisa sa truck holiday. Hiling nila ipareho sa MMDA ang window para sa mga truck na 9 a.m. hanggang 5 p.m. imbis na 10 a.m. hanggang 3 p.m. lang. Pero nanindigan ng Manila City Hall, bawal ang mga truck sa buong lungsod 5 a.m. hanggang 10 a.m. at 3 p.m. hanggang 9 p.m. Mas mahaba pa ang truck ban sa Osmeña Highway, Quirino Highway, UN Avenue, Ayala Boulevard at Bonifacio Drive. 5,000 piso ang multa sa mga lalabag sa truck ban, pero exempted kung ang karga nito ay mga perishable goods o madaling masira at mga produktong petrolyo. Ayon pa sa pamahalaan ng lungsod, wala raw pakinabang ang Maynila sa mga nakaka-traffic na truck, kaya tama lang na ilipat na ang bagsakan ng mga kargo at kalakal para sa Southern Luzon sa Batangas Port at sa Subic Port naman para sa papunta sa Hilagang Luzon. It will take them 6 months para maalagay sa ayos yung port sa Batangas at sa Subic. I-arrange pa nila yung kung paano. Kaya yung operation on. Yan din ang haba ng adjustment period ang ibinibigay sa mga trucker at driver kaugnay sa ordinansa. Ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.